Masayang gabi sa iyo, Dan, kapatid na Aris. Kumusta? Okay naman po. Ah, nag-confess. Very good. Anong may question ka, bro? Ayun nga po, yung sinasabi ko sa inyo na paano ako magpapatawad sa mga tao na yung mga taong nakasaktan. Ayun. Okay. So, sino ba si Father Bob? Father Bob, kasi itong si kapatid natin, Father Bob, nasaktan siya sa mga taong nakasakit sa kanya. Tapos, at ang question niya sa akin kung paano daw niya patawarin yon, nasaktan daw siya, Father Bob. Pwede mo bang advisean, Father Bob, kung ano ang pwede niyang gawin at kung dapat ba siya magpatawad, Father Bob? Uh, sa forgiveness, i-consider natin yung human experience, no? Kasi according to the gospel, ang pagpatawad ay hindi yung to forget the past or the offense, no? Sabi ni St. Paul na not consider the offense, no? Kung kaya mo ano. So with the help of the grace, hindi na kaya mo. Wala akong kaya, kahit na ako hindi ko kaya. With the help of Wala the naman, grace of God, kaya mo yang not to consider the offense, no? Kasi yun ang ano yung eh, masakit sa loob mo, nasaktan ka. So magdasal ka muna, magumpisal ka at saka ano at dahan-dahan mong iano yung bigyan ng lunas ang ano yung sugat sa puso, no? So hindi yan automatic. Kasi ang importante na makarating ka sa heartfelt forgiveness. Yun kasi ang tinitingnan ni Jesus eh. Hindi yung nakalimutan mo na, wala. Kaya kung minsan sa atin, no? Wag mo nang isipin yun. Ano na yun? Nakaraan na yun. Pero nilagyan po naman ng kahit na yung butas, nilagyan mo lang ng bato, maya-maya yung maalala mo yung may bato doon, pwede mong tanggalin yung bato at itapon. So hindi yung to forget, no? To forgive is divine, no? It is a divine intervention. So with the help of the grace, it is not your heroic virtue lang, no? So yung personal participation mo. Kaya kailangan talaga ng grasya. Magdasal ka, hingiin mo sa Panginoon na bigyan mo ako ng miracle na magaan yung mahil yung ko, yung puso ko. Kasi ang nasugatan diyan ay hindi naman ang utak. Ang nasugatan diyan ay ang puso, di ba? Kaya nagdurugo yan, makikita, hindi naman makikitang nagdurugo yan, pero spiritually nagdudurugo yan. Kaya yon ang hingiin mo sa Panginoon na gamutin ka, na mahil ka sa ganyang mga karamdaman. Tapos ang way na diyan ang discernment mo after that, no? Confession, tapos gumaan na yung mo, yung pag-iisip, kaisipan mo at ang mo yung puso mo. Doon umpisan mo na yung concreteness of forgiveness. Yung ipagdasal mo na siya, no? Kasi may mga tao na hindi lang mga tao, karamihan sa atin mga na kaya nating kalimutan ang mga offense na nakaraan. Pero hindi natin kayang magdasal para sa kanila. Kasi that is the sign of forgiveness concretely, no? Pag sabihin, Panginoon, ay yung kaaway ko na naka-offend sa akin, tulungan mo siya, no? Do not condemn him. No? Pray for his goodness, di ba? Pray for his conversion, pray for him. No? Yun. Tapos, mo wishing na ang kanyang buhay ay maganda at kasi yan ang sign na wala ka ng puot sa puso eh. So, dapat makarating ka sa concreteness, hindi lang sa psychological process. Wala na yun, kalimutan ko na yun, nakaraan. Hindi pwede yun. Hindi yun. Kasi darating ang panahon na
babalik yan kasi demonyo kasi yan eh. Ang ano ko niyan, ang karanasan ko niyan sa sa hatred, it is not na gusto maalala mo yung mga nakaraan, no? Talagang yung nanggigigil ka sa puot, no? Hindi dahil nanggigigil ka sa isang tao na naka-offend sa iyo, no? Baka nga yung taong yan patay na yon, kaya nasa puntod na, nasa sementeryo na. Pero hindi pa rin natanggal yung mo, yung sakit ng puso, no? So ano yan? Ano ang tawag natin diyan? Demonic harassment. Kaya yung mga temptation natin ng mga hatred na dumarating, it is an injection of poison from the devil, no? Ini-inject na naman yan sa iyo para pabalik-balikin ka sa mga nakaraan upang iharas ka. So, pag hindi mo yan talagang nagamot, hindi mo napatawad ng according to the grace of God, so babalik yan kasi demonyo yan eh. So, dapat marunong din tayo mag-exercise, no? Kasi demonyo yan. Pag demonyo yan, wala nang, hindi nakasali doon yung taong naka-offend sa iyo kasi namatay na yun o kung saan na yun. Di ba? So, bakit? Buhay pa na. Bakit hinaharas ka pa ng sa mga nakaraang bagay? No? Binakbalik-balikan mo. Dahil ang demonyo ay ini-inject yung lason sa kaisipan mo. Kaya dapat tanggalin natin yan. No? Dapat wala ka nang maisip na ganun. Pag maisip mo man siya, into good na. Yung maisipan nyo, oh Lord, nandito na naman si yung kaaway ko, na-offend ako. Praise your name. No? Ikaw nang bahala, Lord. Yan. Ganyan. Yan, ibig sabihin na gumaan na ang iyong karamdaman. So, na-heal ka na. Amen. Maraming salamat, Padre Bobby, sa napakaganda pong pagpaliwanag.